Andiyan ba kayo? Tingnan mo yung katabi mo. Sawang-sawa na ba sa kabiguan yan? Ngayong araw na to, tung sa every Sunday, tunuturuan tayo ng Panginoon ng paraan papuntang tagumpay. Amen? Upang ito ay magamit natin at mag-produce ng mga maraming bunga. Pero pagka ang isang bagay hindi mo alam, hindi mo magagawa at ang mangyayari, yung mga result, hindi mo magugustuhan. Kasi hindi mo lang alam. Minsan binigyan ako ng cellphone ng misis ko. Birthday ko noon eh. Ang laki. Tapos may computer. Ang daming mga ano. Eh alam nyo naman ako, Jurassic ako eh. Ang cellphone ko yung ano eh. Yung matanda ng cellphone, yung Nokia na, yun naman, kahit na hindi ako nakatingin, nakakapag-text naman ako. Pero wala text and tawag lang talaga yun. Nung binigyan niya na ako noon, sabi niya maganda yan, ang dami niya sinasabing maganda, eh hindi ko noon maintindihan. Pag may tumatawag, hindi ko masagot, nainis ako. Ay, may tumatawag sa akin, hindi ko masagot, pag sagot ko, lalaki pa, ang laki, ganyang kalaki. Sabi ko, hindi ko mailagay sa bulsa. Ayoko na nito. Pag hindi mo alam, hindi mo mapapakinabangan eh. Andiyan ba kayo? Kaya maraming ang taong nade-desperate. Kanina lang kinwento ni Pastor Kim yung buhay niya. Parang katulad ng buhay ko. Kasi bakit? Hindi maka-breakthrough. Kasi kulang doon sa tinatawag na kaalaman. Kulang doon sa paano agad magtatagumpay. Yung shortcutin ng tagumpay. Sino yung gusto ng ganyan? Amen ba? Gusto nyo ba na ma-shortcut ang tagumpay? Amen? Kailangan malaman natin. Meron nga kaming printer sa taas. Hindi ko magamit-gamit. Si Jenny, hindi kami tinuruan. Tuwing nandyan lang si Jenny, saka nagagamit ang printer. Si Jenny. Nandun pa sa opisina ko. Sabi ko, ang ganda sana nitong printer na to. Paano kaya ito? Napaka-importante na alam mo, di ba? At pag alam mo, ma-appreciate mo, makakapag-produce ka. Amen? Kaya itong every Sunday, huwag kayong lalabas dito na hindi nyo naintindihan yung sermon. Amen ba? Pag may istorbo sa'yo, huwag mo akong istorbohin! Amen ba? Kasi nagtataka ako ba't hindi na lahat ng tao nagtatagumpay eh. Kasi meron kasing nakaka-receive, merong hindi. Merong nakakadampot, merong hindi. Maaring minsan may kinalaman sa katabi mo, lagi kang iniistorbo. Maaring minsan naman, dami mong iniisip. Sayang! Pagkakataon mo na makuha yung susi para mabuksan yung pintuan ng maraming tagumpay, minsan kailangan lang isang susi eh. Andiyan ba kayo? Para makuha mo yung tagumpay. Amen? Minsan isang susi lang para maraming mga pintuang mabuksan. Andiyan ba kayo? Miski sa mag-asawa, relationship, minsan isa lang eh. Isa lang ang laging problema. Pag nabuksan mo, magdo-domino effect na maapektuhan yung lahat ng sitwasyon sa buhay. Amen? Parang pag pinabagsak mo yung isa, babagsak na lahat. Andiyan ba kayo? At every Sunday, maraming tinuturo sa atin mga panibagong mga paraan ng Panginoon. Kailangan, katulad nito, na kailangan makumpleto ka. Kailangan kumpleto ka. Minsan hindi mo alam na kulang ka. O kaya isang kamparte lang. Akala mo kung ikaw na mag-isa, okay ka na. Hindi pala okay. May kinalaman pala yung kasama mo sa tagumpay mo. Kaya hindi ka pwedeng masama ugali mo. Amen ba? Kailangan ikaw ay pwedeng lapitan, approachable ka. Kasi nasa kanya yung ano mo tagumpay mo, nandun nasa katabi mo eh. Napaka-importante na alam mo yon. Andiyan ba kayo? Nung bata ako, siguro ng mga 5 to 6 years old, sino rito naka-experience na ayaw mong kalaro babae? Ako, lalaki at syempre. Pero ang kalaro gusto mo, lalaki din.
Andyan. Tapos ang kaaway mo, ayaw mo ng kalaro, mga babae. Sino rito yung lalaki siya, gusto niya agad kalaro, babae? Si Benhor? Ay, babae agad ang gustong kalaro. Di ba ganyan? Kasi wala ka namang pero habang tumatanda ka, napapansin mo, parang nadodro ka sa yung nagkakaroon ka ng tinatawag na curiosity. Ba, nag-iiba itsura nito? Parang namamagnet ako sa babae, Pagdating mo ng teenager, ang gusto mo ng kausap, at usually ang gusto mong makasama, babae na. Amen. Sino dito ang nag-uumpisa na magkaroon ng crush nung siya ay nagkaroon na ng isip? Ngayon, mga bata, mabilis magkaroon ng crush Napapansin nyo, the nature itself, sige, makinig na masyado, maraming masyadong rito The nature itself, inaano ng Panginoon, itinuturo sa atin. Hindi nga actually itinuturo, automatic Automatic na nadododro ka sa tinatawag na opposite sex. Para bang gravity na idinidikit ka sa kanya. Para bang nagugustuhan mo. Samantalang nung bata ka, ayaw mong kalaro, ayaw mong kasama. Aakbayan ka, ayaw mo akbayan. Pero ngayon, nung teenager ka na, 13, 14, pag inakbayan, gustong-gusto. Gusto pa siya umaakbay Andiyan ba kayo? Bakit? Ba't may ganon? Kasi yung nature itself, tinuturo sa atin na para bang hindi tayo kumpleto kung hindi mo makakasama talaga yung opposite sex. Bali, hindi ka makukumpletong tao. Hindi mo madidiscover kung talagang sino ka kung ikaw lang mag-isa. Hindi ka talaga magiging productive kung ikaw lang mag-isa. Kasi hindi ka makakapag-anak Sino nakakita rito ng lalaki ng anak mag-isa? Andiyan ba kayo? Sino naman dito nakakita ng babae ng anak mag-isa? Hindi niya kailangan ng lalaki. So, ibig sabihin, hindi pwedeng maging productive ang isang taong mag-isa. The nature itself, tinuturo sa atin na hindi tayo single na tao, kundi tayo talaga ay magkakalahati lang. Kailangan mo makuha yung kalahati mo para ikaw ay mabuo. At pag nabuo ka, doon ka lang makakaroon ng tinatawag na production. There is this something inside of us na meron tayong tinatawag na machinery of production. Physically. Sa ating pangangatawan, meron tayong biological reproduction system na nakalagay, dinesign ng Panginoon na kailangan merong babae at lalaki para mag-produce. Amen ba? At kung ikaw lang mag-isa, hindi ka magpuproduce. Amen? Ibig sabihin, kulang ka. Hindi pala ang tao kumpletong mag-isa. Kunyari si Benhor lang mag-isa, hindi kumpleto yan, kalahati lang yan At pag kalahati ka lang, hindi yung machinery mo sa loob, hindi gagana yun. Amen ba? Amen. Hindi gagana. Maraming tao, hindi nila alam. Maraming tao, hindi kasi pag hindi mo binasa ang Bible, hindi mo maintindihan, hindi mo madidiscover kung bakit ganun Amen ba? Amen. Iniisip mo, maraming tao nag-iisip, hindi, ako lang mag-isa, kumpleto na ako. Hindi ko kailangan ng ibang tao. Mali ka. Andiyan ba kayo? Kasi makikita mo sa Genesis, paki-flash nga yung Genesis, nung ginawa ng Diyos ang tao. Yan. Genesis chapter 2, verse 21 to 25. Ang sabi rito, kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ibig sabihin, yung kapartner pala nating babae, galing pala sa atin. Ibig sabihin, talagang kalahati talaga siya, hiwalay siya. Hindi siya kaiba sa'yo, parte siya ng katawan mo. Kasi doon siya binunot Amen ba? Amen. Sige pa. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Doon makikita na yung babae at lalaki pala, para makumpleto yung tao, hindi ka pala pwedeng tawaging tao na ikaw lang mag-isa. Amen ba? Ang tawag lang sa'yo, kalahating tao.
Bakit? Hindi ka makukumpleto eh. Hindi ka kumpleto eh. Yung babae, pag dinala na sa'yo, yan, kumpletong tao ka na. Babae at lalaki. Ngayon, dun sa dalawang yon, meron kayong tinatawag na tendency mag-produce. Kumpleto na kayo eh. Amen? Magpo-produce ka na ng mga, magiging productive ka na. Andiyan ba kayo? Andiyan ba kayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Ito mga sikretong ito, maano nyo lang sa Bible para malaman mo na ikaw pala yung bahay bata mo. Kasi hindi naman pwede magbahay bata, babae lang. Maraming parte nagagaling dyan sa lalaki. Doon lang natutulog sa bahay bata ng babae. So, ibig sabihin, talagang it takes two, parang dalawa. It takes two to tango. Amen ba? Kailangan mo. Ang susi mo, yung kasama mo. Ang susi niya naman, ikaw. At ang susi ng ikaw, ako. Parang ganun eh. Amen ba? Without each other, yung tinatawag na machinery mo, yung makinang magpo-produce something inside of you, walang kwenta. Andiyan ba kayo? Ngayon, yan yung laman. Tingnan naman natin ang Espiritu. Tingnan mo yung Genesis na 1. Pagkatapos ginawa ng Panginoon Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya. Paki-flash nga ng malaki yung hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. So, ang Espiritu pala natin, galing sa Diyos, parang ang laman natin, parang si Eva, nang galing sa katawan nating mga lalaki. Tayo naman, ang Espiritu natin, galing sa Diyos. Amen ba? Na kung wala ang Diyos, hindi rin tayo makukumpleto. At kung wala ang Panginoon, na makakasama natin sa buhay natin, hindi ka makukumpleto at dahil doon, hindi ka magpo-produce. At pagka hindi ka kumpleto, malungkot ka. Bakit? Kasi hindi ka nga makaproduce eh. May kulang eh. Maaaring magkaroon ka ng asawa, pero ang espiritu mo, wala ang Panginoon, kulang ka pa rin. Kaya para ang daming tao, sa mata ng mga tao successful, pero yung iba nagpapakamatay. Katulad nilang ni Elvis Presley. Lalo niyo ba si Elvis Presley? Isa sa pinakang mayamang rock star. Pero alam nyo, dumating sa point na sobrang lungkot ng buhay niya, nagdadrag siya. Kasi, gusto niya makumpleto ang buhay niya na wala ang Diyos. Walang langit eh. Hindi niya makita ang langit. Sabi niya, may kulang eh. May yaman ako. Mga babae nandyan sa akin, pila-pila kung sinong gustong makisama sa akin, gustong maging asawa ko. Pero kahit na ito, nandito na lahat ng yaman, sabi niya sa isang pastor, may kulang. Kasi ayaw niya ang Panginoong sumama sa kanya eh. Bakit? Kasi siguro may kasalanan siyang ginagawa. At ayaw niyang bitawan. Amen? At dahil doon, hinahanap niya yung langit sa kung saan sa mga pintuan, pero hindi niya makikita talaga. Andiyan ba kayo? Kasi tayo mga tao, gusto natin makarating ng langit. Pero kung hindi natin kasama ang Panginoon, hindi mo mararating. Yun ang kulang eh. Yun ang kailangang makumpleto sa atin eh. Sino pa yan? Si Michael Jackson. Sabi niya, siya yung pinakang malungkot. Sabi niya, life is meaningless. Ang lungkot daw ng buhay niya. Kaya kita niyo yung ginawa niya sa mukha niya. Every now and then, nagpaparetoke ng mukha, ilong, bibig, buhok, kulay. Bakit? Kasi iniisip niya, ito yung tagumpay niya eh. Hindi niya makita yung identity niya eh. Alam niyo ba yung kasalanan? Yun ang sisirain niya, yung relationship mo sa Panginoon, para hindi mo makita ang Panginoon. At pag hindi mo nakita ang Panginoon, kahit kailan, hindi ka makukumpleto. Ang gusto kasi ni Satanas, hindi ka makumpleto, para hindi mo madiscover yung sarili mo. And daming Kristiyano, yung bang half-hearted sa Panginoon, hindi talaga ibigay yung buhay sa Panginoon. Ang akala nila, may tagumpay silang makikita outside sa Panginoon. Hindi. Bakit? Incomplete ka eh. Hindi ka magpo-produce eh. Hindi ka makukompleto. Yung machinery ng kaluluwa mo, hindi gagalaw eh.
Bakit? Kulang ka ng isang ingredients. Sabi ng Panginoon, tayo yung babaeng, ang espiritu natin, ang espiritu kasi walang kasarian. Andiyan ba kayo? Ang spirit natin, maging lalaki ka man o babae ka, sa mata ng Diyos, ang iglesia, babae. Ibig sabihin, ang leader natin, ang Panginoon. Amen? At ang Panginoon, ang purpose niya, makisama siya sa iyo. It's about relationship. Magkaroon ka ng tinatawag na intimate relationship. Di ba yung mag-asawa nagkakaroon naman ng production sa pamamagitan ng intimate relationship? Nagkakaroon sila ng anak. Amen? At yung anak na yon nagbibigay ng ligaya sa'yo. Nagpuproduce ng mga kamukha mo. Amen? Ganon din ang Panginoon eh. Ang Panginoon, ang gusto niya, yung salita niya, ang espiritu niya, ay maghari sa buhay mo. Kaya lang, pag meron kang kasalanang iniingatan, ang nangyayari, hindi mo hinahayaan ang Panginoon papasukin na 100% sa buhay mo. Hindi kayo magkaroon ng talagang intimate relationship. At dahil doon, walang production na nangyayari. Naloloko tayo ni Satanas eh. Niloloko yung maraming mga tao na pwedeng magtagumpay outside sa presensya ng Diyos. Amen? Samantalang nakalagay na nga sa Bible na ang ating espiritu galing sa Diyos. Talagang ito yung bahay na uuwian natin eh. Siya yung talagang at home tayo eh. Ibig sabihin, kung tayo yung templo, siya yung kapartner talaga natin. Siya yung kukumpleto sa atin eh. At pagka hindi ka kumpleto, hindi ka makakapag-produce eh. Kahit na may machinery ka na nandyan sa loob, hindi ka magpo-produce. At dahil doon, nagkakaroon ka ng tinatawag na desperation sa lahat ng ginagawa mo. Bakit? Kabiguan, kabiguan, kabiguan. Bandang uli, ayaw mo na maniwala na meron pang mangyayaring maganda sa buhay mo. Kasi punong-puno na ng kabiguan eh. Bakit nabibigo? Kasi hindi ka talaga magpo-produce mag-isa eh. Para bang gusto isang lalaki na gusto mong manganak? Mag-isa? O kaya babae na gusto mo ring manganak, mabuntis mag-isa? Ikaw lang. Hindi mo kailangan ng lalaki. Sa tingin mo, gawin mo lahat ng effort. Sa tingin mo magtatagumpay ka? May kausap ba ako rito? Sa tingin niyo meron tagumpay na mangyayari? Ikaw lang, gusto mo mabuntis, ikaw mag-isa? Meron tagumpay? Wala. Ang mangyayari nun, lagi kang mabibigo. Bigo, kabiguan, kabiguan. Minsan tigas ng ulo ng tao, di ba? Aminin. Sino mga matitigas ang naghahanap ng tagumpay, hindi kasama ang Diyos, hindi pwede, hindi ka magpo-produce eh. Kahit anong gawin mo, kahit maglakad ka patiwarik, wala pa rin mangyayari dyan. Kaya sina Elvis Presley, sina Whitney Houston, mga taong hinahangaan natin sila eh. Iniisip natin, pag nakuha natin yung ganyang klaseng kotse, ganyang klaseng bahay, ganito karaming pera, siguro magiging masaya tayo, makukumpleto tayo. Pero bakit nagpapakamatay yung mga yon? Bakit? Gusto nilang makapunta ng langit. Sabi niya, pagdating doon, wala pa rin. May kulang. May kulang. Amen ba? Amen. Dapat pala, para mag-produce, ang sabi rito, ibaba mo pa nga yung isa, yung babae daw, yung lalaki daw, iniwanan. Ang sabi dun sa Genesis, hindi yan yung isa, yung una. Ang sabi niya, iniwanan niya yung kanyang mga magulang. Ibig sabihin yun, yung dati niyang buhay, iniwanan niya at sumama sa lalaki. Tadyang, ginawa niyang isang babae at dinalan niya ito sa lalaki. Tapos, sinabi ng lalaki, sa wakas, sabi niya, narito ang isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya nanggaling. Kinuha. Ito ang dahilan kaya, ano sabi? Iiwanan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging
isa. Doon makikita na yung lalaki kalahati lang talaga. Amen? Iiwanan mo yung dating buhay mo, yung mga kasalanang buhay mo, ang sasabi niya, makikisama siya doon. Makikisama siya sa Panginoon. Ibig sabihin yan, kung meron ka palang dating buhay, at hindi ka pa sumasama sa Panginoon na 100%, paano kang aalis kung hindi mo iniiwanan? Hindi kayo magkakaroon ng intimate relationship kung hindi ka sasama ng lubusan sa Panginoon eh. Minsan ang gusto nating magbunga, pero ayaw nating sumama. Pwede ba mangyari yun? Magkahiwalay kayo? Masama yun. Kunyari, ang asawa mo nasa Saudi Arabia, tapos ikaw nasa Pilipinas, bigla ka nabuntis. Malaking gulo yun. Andiyan ba kayo? Pero meron ba nangyayaring ganon? Meron? Meron yun, pero ano yun? Adultery, away yun. Amen ba? Yun yung mga nangyayari. Gusto ng mga tao, Kristiyano sila, gusto niya makuha niya mga bunga ng galing sa Panginoon, pero ayaw naman sumama sa Panginoon. Ang ibig sabihin niya, hindi naman siya sumusunod. Hindi naman nagkakaroon ng intimate relationship. Pero ang gusto niyang bunga, yung galing sa Panginoon. Ang problema, ang ka-holding hands niya, pambira, yung mahahaba ang kuko tsaka maitim ang kamay. Yung may sungay. Yun ang ka-holding hands. Ang mangyayari, kanino siya magkakaroon ng intimate relationship? Sa tingin nyo, kung yung kasalanan mo, hindi mo binibitawan at hanggang ngayon nandito sa puso mo, sa tingin mo, sino magkakaroon kayo ng intimate relationship? Anong magiging bunga mo? Huwag mo mag-expect ng mabuti kung ang nilagay mo sa puso mo yung masama. Andiyan pa ba kayo? Ilang Kristiyano yung ganyan? Ilan yung mga nagpapakilalang Kristiyano? Pwede ba yon? Hindi pwede eh. Kaya yung sikreto, kailangan maintindihan natin eh. Andiyan pa ba kayo? Kailangan maintindihan natin na kailangan para makumpleto tayo, para ang mag-produce tayo ng ina-expect nating production. Maging maligaya tayo, yung kagalakan dumating sa atin talaga, kailangan ang Panginoon ang makasama natin. Siya yung kulang eh. Amen? Kaya kailangan pagkasal, Lord, baguhin mo ako, Panginoon. Sige na, palayasin mo dyan yung holding hands mo. Tanggalin mo dyan yung masama. Mingi ka ng tawad sa akin, linisin mo yung templo mo, pupunta ako dyan. Amen ba? At kukumpletohin kita. Kaya yung pamagat ko, you complete me. Wow, pamagat. Sabi mo sa katabi mo, you complete me. Antindi, di ba? Ang Diyos ang kukumpleto sa'yo. Amen ba? At pagka hindi ka kumpleto, mga kapatid, hindi ka makakapag-produce. Yung machinery nandito na sa loob eh. Yung spirit natin, gustong-gusto ng Panginoon. At ang gusto niya, pagalawin niya. Mag-produce yung spirit mo. Ang gusto niya, lumabas yung mga galing mo. Sino rito yung gusto lumabas ang galing niya? Matagal ka. Ang nasasabi ng maraming tao, wala siyang galing, mahina siya, naririnig niya sa sarili niya, pati siya naniwala na rin. Na wala siyang galing, mahina siya, puro na lang kabiguan ang dumadating sa akin. Bakit? Andiyan ba kayo? Ang dahilan nun, kaya maraming kabiguan dumadating sa mga tao, kasi hindi ka nga kumpleto. Tanungin mo katabi mo, ikaw ba kumpleto ka na talaga? Spiritually, kumpleto ka ba? O naloko ka ng dyablo? Kaya pala yung dyablo, ang gagawin niya sa tao, haharangin niya. Haharangin niya yung tinatawag na identity mo para hindi mo malaman na yung spirito mo galing sa Diyos. Na ikaw pala talaga galing sa Panginoon. At siya pala yung kukumpleto sa'yo. Kasi sabi niya, hiningahan ka ng Diyos eh. Ang bawat tao rito, hiningahan ng Panginoon eh. Kaya nga may tayo buhay na kaluluwa eh.
Wala namang gusto ng masama. Gusto natin mabuti lagi eh. Kahit nga masama, ang gusto pa rin niya mabuti sa mga anak niya eh. Bakit? Kasi ang hininga ng Panginoon nandito sa atin eh. Hindi lang natin alam eh kung paano gagamitin eh, kung ano gagawin natin. Maraming hindi nakakaalam ng sikretong yan. At yan ay mananatiling sikreto kung hindi natin sasabihin. Nagaling ka sa Panginoon. Ang Panginoon na may pagmaari sa'yo. At ang Diyos lang ang pwedeng kumumpleto sa'yo. Para mag-produce ka. Yung production mo, pambihira, mag-a-activate yan. Andiyan ba kayo? Mag-a-activate yan pagka yung Espiritu ng Diyos ay nasa'yo. Meron ako sa 2 Kings, sa buhay ni Jehu. Si Jehu, si paring Jehu. Sabi niya, ano nga sinabi niya? Tanong nila. At sinabi niya, ganito ang sabi niya. Inutusan ako ni Yahweh na buhusan kita ng langis upang ikay maging hari ng Israel. Pagkarinig nito'y dali-dali nilang inalis ang kanilang mga balabal at inilatag sa paanan ni Jehu. Hinipa nila ang trumpeta at saka sumigaw, mabuhay si Jehu! Mabuhay ang hari. Ito, tingnan nyo, mabuti yung nito. Revelation nito. Nung araw, palibasa, wala pang Bible, para mangusap ang Panginoon, kailangan dumaan sa isang propeta. Kasi wala nga Bible, walang pagbabasihan eh. Amen? At yung tinatawag na langis ni Yahweh, yun ang tinatawag na simbolo ng kanyang presensya sa isang tao. Ibig sabihin, pag binuhusan ka ng langis, ibig sabihin, sasayo ang Panginoon. The Spirit of God will dwell upon you. Yun ang ibig sabihin nun. Amen? Nung binuhusan si Jehu, hindi naman siya hari nun, ordinaryong soldier siya. Nung binuhusan si Jehu ganun, yung Espiritu ng Panginoon, kinumpleto si Jehu. Amen? At nung sinabi niya sa mga kasamahan niya, anong ginawa ng reaksyon ng mga kasamahan niya? Hinubad nila ang kanilang mga balabal para ilagay doon sa kanyang aapakan. Ibig sabihin, biglang gumalang sa kanya. Samantalang nung una, hindi naman siguro ganon. Biglang nag-automatic na nag-isa-isang gumalang sila, dali-dali gumalang sila. Ibig sabihin, nag-react ang paligid doon sa anointing at doon sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Nung sinabi sa kanya ng Panginoon yon, at siya ay naniwala, yung buong paligid na-recognize siya. Para bang nakilala siya, kinilala siya, inonor siya. Amen ba? At yung nagkaroon siya ng tinatawag na access. Doon sa mga dati, wala siya nun. Nagkaroon siya ng tinatawag na entry point. Nang dati, sarado sa kanya mga pintuan. Nagkaroon siya ng honor. In-honor siya. Alam niyo doon yung spirit, itong katulad ng mic na hawak-hawak ko. Tumatakbo ang kanyang frequency sa ere. Pati ang mga cellphone natin, minsan kausap nyo nasa Amerika eh. Amen ba? Ang linaw. Kausap mo, nasa Amerika. Bakit? Yung frequency, tumatakbo sa ere. Amen ba? Ngayon, yung anointing ng Panginoon, yung Spirito ng Panginoon, pagka sumaya sa'yo, at inumpisahan mong ni-recognize, sinabi mo, anak ako ng Diyos. At narinig siya, naririnig ka ng mga tao. Anong gagawin ng mga tao? Anong gagawin ng mga nakapaligid sa'yo? Marirecognize ka. Bakit? Yung Spirit ng Diyos sumayo eh. Ibig sabihin, sumunod ka sa Panginoon eh. Nag-umpisa kang sumunod sa Panginoon at yung pala, naririnig ng paligid. At yung paligid pala, i-honor ka bilang anak ng Diyos. Dito, di ba? Dali-dali sila. Sabi, pagkarinig dito, dali-dali na ilalis ang kanilang mga balabal at inilatag sa paanan ni Jehu. Kailan yon? Na ang Espiritu ng Diyos kinumpleto si Jehu. Ibig sabihin pala, habang ikaw ay hindi sinasamahan ng Panginoon, hindi bubukas sa'yo yung mga bagay na para sa'yo. Nakukuha nyo ba to, mga kapatid? Kailangan makuha natin maigi to. Maintindihan natin. Kaya minsan marami tayong mga kabiguan na nangyayari. Kasi ikaw mismo, ipinopronounce mo iba. Iba yung sinasabi mo, iba yung naririnig ng paligid sa'yo. Puro kabiguan. Sabi mo, wala talaga ako. Hindi talaga mangyayari sa akin to.
Mahina talaga ako. Hindi ko alam kung anong talent ko. Meron ba mga taong ganyan, dinadamage niya ang sarili niyang espiritu? Marami bang ganyan dito sa loob ng simbahan? Marami ako naririnig, negative ang dating eh. Kristiyano na, pero kung magsalita, negative. Ano nangyayari? Sa tingin nyo, hindi naririnig ng paligid? Naririnig nila yun. At dahil doon, ay hindi naman pala anak ng Diyos to. Huwag nating igalang to. Hindi natin in-order, sarado mo pintuan. Hindi pwede pumasok dito yan. Bakit? Hindi siya anak ng Diyos eh. Huwag niyong ibaba ang mga balabal para sa Kanya. Yung mga tagumpay, alisin nyo, hindi anak ng Diyos yan. Negative ang sinasabi niyan eh. Iba sinasabi niya eh. Amen ba? Kaya yung mga pintuan sara. Nagtataka tayo, bakit mayroong mga pintuan ang dali-dali sa Kanya, tagumpay agad, pambihira, sandali lang to ah. Ngayon ang galing na mag-preach nito. Anointed na anointed. Bakit kaya? Samantalang kung tagal-tagal ko na rito. Hanggang ngayon, hindi maintindihan kung ano sinasabi ko. Meron bang ganon? Andiyan ba kayo? Naiintindihan niyo to kasi nung inanoint siya, nung sinamahan siya ng Panginoon, nakumpleto siya. At nung nakumpleto siya, naririnig, sinabi kasi ni Yahweh na ako na yung hari. Nung narinig ng mga tao, nag-react agad? Nag-react. Ibig sabihin, yung sang nila lang pala, magre-react pala pagka inumpisahan nating manampalataya tayo. Na kung sino mang manalig at manampalataya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen ba? Andiyan ba kayo? Anointing ba yun? Sinabi ba ng Diyos yun? Pero lahat ba ng tao nakakaroon ng tinatawag na pagpapala at tinatawag na bukas na pintuan para lahat sa kanila? Hindi eh. Bakit? Kasi nga iba naririnig ng ng isang nilikha. Yung isang nilikha, sabi doon, pakihanap nga yung naghihintay ang sang nilikha doon sa mga anak ng Diyos. Naghihintay daw eh. Kailangan marinig eh. Andiyan ba kayo? Sino rito yung gustong buksan lahat ng pintuan para sa Kanya? Woo! Gusto natin, sabihin mo, gusto ko yan! Iparinig mo sa katabi mo, gusto ko yan! Lagi mo iparirinig, anak ka ng Diyos eh. Lagi mo iparirinig yan. Ang gagawin kasi ng dyablo, hahayaan niya na ikaw mismo mag-damage sa sarili mo. Sisirain niya yung identity mo eh. Titirahin niya yung identity mo eh. Yung identity mo bilang anak ng Diyos na ikaw, hindi ka naman talaga maka-Diyos eh. Hindi ka naman talaga anak ng Diyos eh. Bakit ganyan naman nangyayari? Laging sisirain mo sa isip mo yon. Anong lalabas sa bibig mo? Ang lalabas sa bibig mo, hindi ka anak ng Diyos. Pinabayaan ako ng Panginoon. Yung iba, binibigyan ako, hindi. Para kan si Anthony. Bakit sila? Bakit ako? Ang ganda kanina nung illustration eh. Hindi kami nag-usap-usap niyan ha. Pero yun ang nangyayari. Pati yung testimony ni Pastor Kim, eksakto. Amen ba? Bakit? Ginawa niya na ang lahat. Alas 3 pa lang na madaling araw nagtatrabaho na. Meron ba dito alas 3 pa lang na madaling araw nagtatrabaho na? O alas 10 na tulog ka pa. Asan ba si Braille? Ay, sorry. Si Braille na naman! Ako na naman, wala na kayo makita kundi ako. Hindi, joke lang. Masipag yan eh. Ang galing, umayos yung shop ngayon eh. Dahil lahat ng lumalabas ngayon, nakacheck eh. Sabi ko, galing talaga ni Braille. Kung paano talaga titirahin yung sistema para lagi lang siya nakaupo. Ang galing talaga, mag-isip. Amen ba? Andiyan ba kayo? Ganun eh, anak ng Diyos yung naghihintay ng Panginoon na kailangan ka. Alam nyo yung anointing, yung langis? Alam nyo ba na ito yung salita ng Diyos? Ang Espiritu ng Diyos ang kanyang salita. Kasi nung dati, wala pang salita. Kailangan dumaan muna sa propeta eh.
Intayin mo sa propeta kung ano yung kalooban ng Diyos, saka mangyayari. Ngayon, hindi na. Ang salita ng Diyos, eto na, oh. Wala sabi ng Panginoon, yung tubig daw niya, continuously nagfo-flow. Hindi nauubusan. Ito daw ay isang bukal. Amen? Kaso kung sarado lalagyan mo, paano ka malalagyan? Salado ng negativity, oh. Ang takip mo, negative. Ay, hindi na mangyayari sa akin yan. Tanda na ako, eh. Ay, hindi ako mangyayari sa akin yan. Hindi ako masyadong matalino, eh. Hindi na mangyayari sa akin to. Ganito ako. Ikaw mismo naglalagay, eh. At dahil doon, ang sasabihin na, ay, hindi ka marirecognize nung hindi ka makikilala. Parang yung aso, pag hindi ka kilala, pumunta ka sa isang lugar, kakagating ka. Pero pag kilala ka ng aso, tuwan-tuwa, bakit? May access ka, eh. Kilalang kilala ka, eh, di ba? Makakapasok ka ba pag hindi recognize na ikaw? Meron ngayong mga ID ngayon o kaya retinal scan na yung pati mga mata, pagpapasok ka sa isang lugar, lalo na sa isang lugar na hindi basta pinapapasok yung mga ibang tao. Tinitingnan yung mata. Yung mata pala natin, iba-iba rin, parang tab mark. Mukhang magkakapareho, pero sa totoo, iba-iba pala yung mata natin. Wala ka palang kapareho kahit isa. Pag tumingin kang ganyan, babasahin yung mata mo, yan, yan, Melindo San Pedro yan, papasukin yan. Amen ba? Ngayon, pagka hindi ka anak ng Diyos, pag gano'n, ay, wag mo papasukin yan. Walang pakialam dito yan. Palabasin mo yan. Dalhin yung gwardiya, palabasin sa labas yan. Amen ba? Hindi. Ang susi pala ikaw. Kung kailan mo papapasukin ng Panginoon. Kasi yun yung parang accessibility mo, eh. Magkakaroon ka ng access sa mga pintuan para bumukas, kailangan mo makumpleto. Kailangan mo meron kang tinatawag na intimate relationship sa Panginoon. Pero, ang tanong, meron ba tayong special time sa Panginoon? Lahat ba ng tao rito, meron bang special moment kayo ng Panginoon? Kayong mag-asawa, di ba kami mag-asawa? Pag kami umuwi, nasa kama, siyempre, pag natulog na kami, yun ang special moment namin, eh. Nagkikwentuhan kami, yung mga bagay-bagay na mga plano-plano. Minsan magka-holding hands pa kami habang nagkikwento. Nasa magkatabi na kami, magka-holding hands pa yan. Amen ba? Tapos nagkikwentuhan, meron kaming intimate moments. Amen? Yung mga sikreto namin, minsan kami dalawa lang kakaalaman. Meron akong sikretong alam niya at meron naman siyang sikretong alam ko. Bakit? Mag-asawa kami. Ang tanong, spiritually speaking, meron ba tayong intimate moment sa Panginoon? 3 na lang nag-amen. Wala tayong intimate. Sa totoo lang, yung pala yung kulang. Ang dami nating ginagawa outside, doon sa mga bagay na iniisip nating magbibigay ng tagumpay sa atin. Pero isang bagay pala, ang hindi natin ginagawa, yun yung intimate moments natin sa Panginoon. At yun ang magbibigay ng tagumpay. Doon pala bubukas yung mga pintuan, eh. Paano bubukas ang mga pintuan? Wala tayo. Hiwalay kayo ng Panginoon, eh. Hiwalay, eh. Sa iba natutulog, doon sa kabila, eh. Andiyan ba kayo? At ang masama pa nito, iba katabi mo. Wala kayong intimate moments ng Panginoon. Kaya sabi ni Anthony kanina, ba't sa akin hindi naman nangyayari yung mga pinagsasabi mo? Doon sa kanila may mga himala. Bakit sa akin wala? Ang tanong, may intimate moments ba kayo ng Panginoon? Hinahanap mo ba ang Panginoon? Kasama mo siya lagi? Yung bang salita niya, alam mo, malalaman mo kasama mo ang Panginoon. Pagka every time na meron kang didesisyonan, nakita mo mangungusap ang Diyos sa'yo at ang gagawin mo, yung decision mo, susundin mo ang Diyos. Merong mga gray matter sa mundo, eh. Miski sa mga ministry. Sa mga decision mo, makikita mo na kasama mo ang Panginoon kasi nakikita mo, sinusunod mo siya, eh. Ibig sabihin mo, andon siya, nakikialam siya. Siya yun talagang deciding factor. Di ba lagi nag-aaway ang mag-asawa pagka yung babae ang nagdidesisyon,
Hindi niya hinihintay yung asawa niyang lalaki, especially kung yung asawa niyang lalaki ang dapat magdesisyon. Kaya nagkakaroon ng away ang mag-asawa? Andiyan pa ba kayo? Ganun tayo, spiritually babae tayo. Hindi ka dapat magdesisyon para sa sarili mo. Antayin mo na kung ano yung desisyon ng Panginoon, yun ang gagawin mo para alam mo kasama mo siya. Sabi mo, isama mo lagi ang Panginoon. Walang iwanan. Kaso, pagka ang masama ang nagdesisyon sa'yo, ano mangyayari? Ang resulta nun masama. Sigurado palpak yun. Bakit? Hindi mo kasama Panginoon dun eh. Incomplete ka eh. Yun nga pinakamahirap eh. Lalo na yung mga nag-aaral dito, pag sinabing incomplete ka, hindi mo maintindihan kung pasa ka. Ano ba talaga to? Incomplete. Wala kang grade. Incomplete. Sa tingin mo, kung ang grade mo puro incomplete, gagraduate ka? Hindi. Magkakadiploma ka kung incomplete ka? May mag-hire sa'yo pag incomplete ka? Wala eh. Makikinabang ka pag incomplete ka? Wala. Dapat kumpleto ka eh. Ng spirito natin, dapat kumpleto kasama natin ang Panginoon. Yun lang pala yung sikreto kung bakit walang tagumpay. Woo! Palakpakan. Hello. Meron pa. Amen. Tingnan natin yung mga taong kumpleto. Tingnan natin yung taong kumpleto. Ang sabi niya sa Jeremiah chapter 1 verse 4 muna. Ang sabi niya kay Jeremiah, sabi niya sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipaglihi at ipanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ibig sabihin, yung pala yung anointing ng bawat anak ng Diyos. Bago ka pa pinaglihi ng magulang mo, may purpose ka na. Amen ba? Ang purpose mo, dakilain, ikwento, ishare mo ang Panginoon doon sa mga tao nung pagkakilala mo sa Kanya. Yun ang unang-una, first and foremost, na tinatawag na anointing ng mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, kung meron kang papagawa sa iyo ang Panginoon, yan yun. Pag hindi mo ginagawa yan, hindi mo kasama ang Panginoon. Ang sabi ng pahayag, tayo daw ang seserdote ng Diyos. Tayo ang propeta ng Diyos. Lahat ng mga anak ng Diyos, seserdote niya. Pagka hindi ka seserdote ng Panginoon, wala kang karapatan sa langit. Andiyan pa ba kayo? Parang yung iba ko, konti. Mamaya patutunayan ko siya. Sigurado ka dyan, Pastor. Patutunayan ko sa inyo mamaya yan. Salita rin ng Panginoon. Amen, para malaman natin lahat. Unang-una, sabi mo sa katabi mo, pinili ka na ng Diyos. Tingnan mo kung ano gagawin niya. Doon sa mga taong sinamahan niya, yung next, Jeremiah 18-19. Tingnan mo gagawin niya. Subalit, pakinggan mo itong mabuti, Jeremias. Ang bawat isa sa buong Juda, kasama ng ang mga hari, mga pinuno, mga pari at mga buong bayan, ay kakalabanin ka, ngunit hindi sila magtatagumpay. Sige be. Magiging sintatag ka ng isang lunsod na ligtas sa anumang panganib. Sintibay ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagat iingatan kita. Akong si Yahweh ang magsasabi nito. Woo! Woo! Matindi yan. Amen ba? Isipin mo yung anointing na yan, pag sinamahan ka ng Panginoon, makukumpleto ka, ito mangyayari sa'yo. Hindi ka daw matatalo kahit sino lumaban sa'yo. Magiging sasintatag ka ng pader. Antindi oh, bakal, haliging bakal. Nakakita na ba kayong haliging bakal? Wala pa ako nakitang ganyan. Bakit? Kasi sasamahan ka daw ng Panginoon eh. Isipin mo kung ang buhay mo, kasamahan ka ng Panginoon, ito mangyayari sa'yo. Walang pwedeng lumaban sa'yo, matatalo lahat ang haharap sa'yo eh. Amen, ba't sasamahan kita eh? Kompleto ka eh. Alam mo kaya walang ganito yung iba? Walang ganyan? Kasi hindi nga sinamahan.
Walang pagsama. Pag sinabi ng Diyos na kanan, kumakaliwa. Pag sinabing kumaliwa ka, kumakanan. Sino ba gusto ba ng Panginoon na hindi tayo magtagumpay? Hindi. Ang gusto ng Panginoon, magtagumpay tayo. Makikita nyo siya mamaya. Doon siya nakagalak. Ang laki ng kagalakan niya sa mga anak niya nagtatagumpay. Kasi wala naman tayo madadala sa Panginoon na meron punong-puno tayo ng kabiguan. Amen ba? Kung hindi mo maayos ang sarili mo, isasama mo pa kami. Di ba dapat tayo ang mauna magpunong-puno ng tagumpay? Para may maisama tayo sa Panginoon? Para yung mga kang inggitan ka, pambira, ano ba meron kayo? Ba't lahat na lang ginawa mo? Nagtatagumpay. Sama mo ko dyan. Sama mo ko dyan. Amen ba? Andiyan ba kayo? Kasi nga may tagumpay ka eh. Yan ang sabi ng Panginoon doon sa kumpleto eh. Yan yung sabi ng Panginoon na may intimate relationship sa Kanya. Yan yung sabi ng Panginoon sa bawat plano niya, ka-holding hands niya ang Panginoon. Lord, gagawin ba natin yan? Yes, anak, gawin mo yan. Wag, anak, wag mo gawin yan. Wag kang magsuplado, anak. Wag masama ugali mo, anak. Amen ba? O nga, patawarin mo ko, Panginoon. Ang bilis kang humingi ng tawad kasi ayaw na ayaw mo. Takot na takot ka na hindi kasama ang Panginoon. Bakit? Kasi wala kang tagumpay eh. Di ba sa Matthew chapter 16 ang sabi niya, kung ano yung kalagan mo sa lupa, kakalagan niya sa langit. At ano naman yung itali mo sa lupa, tatali niya sa langit. Andiyan ba kayo? Bakit? Kasama mo, Panginoon eh. Hindi ka matatalo. Amen ba? Bakit? Kumpleto ka na. Yung makinarya ng production mo, nag-uumpisa ng gumana. Amen? Nag-uumpisa ng gumana. Pag gumana yan, eto na, magtatagumpay na to. Pupuntahan mo, magtatagumpay na ulit. Bakit? Gumagana. Nagpo-produce ka na eh. Magpo-produce ka, kasama mo Panginoon eh. Kumpleto ka na eh. Hindi ka magpo-produce pag ikaw lang mag-isa eh. Kahit ano pang gawin mo. Kahit ano pang gawin mo dyan, mag-iiyak ka man, hindi ka magpo-produce kung ikaw mag-isa. Tandaan natin yan. Tingnan mo sarili mo. Tingnan mo kung manganganak ka mag-isa. Andiyan ba kayo? Pwede kang manganak, pero yung pumupunta sa CR, pa-flash mo lang. Maamoy yun, ang baho nun. Amen ba? Puro dumi ang iaanak mo. Andiyan ba kayo? Dati lagay natin sa sarili natin na ang spirito, pagka wala tayong spirito ng Diyos, hindi ka manganganak, wala kang production. Lugi ka! Sabi mo, lugi ka! At dahil doon, mahihirapan ka, malulungkot ka lagi. Andiyan ba kayo? Sige, doon tayo doon sa sinamahan. Sa Luke chapter 10. Ito, sinamahan na ng Panginoon to. Ito yung mga sinamahan ng Panginoon eh. Okay, chapter 10, verse 16. Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ayun, ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Dito makikita mo, ang kinakausap niya rito yung kasama niya. Yung sinamahan niya. Kasi nga, ang nakikinig daw sa kanya ay nakikinig sa akin. Ibig sabihin, yung salitang dala-dala mo, salita ng Diyos yun. Amen? Kaya yung nakikinig daw sa ating mga propeta, mga anak ng Diyos, nakikinig sa Diyos. Amen? Katulad ngayon yung ginagawa ko sa inyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo, wala naman ako sinasabi sa inyo na hindi galing sa salita ng Diyos. Amen? Kaya yung nakikinig sa akin, ay nakikinig sa Diyos. Ang nagtakwil daw sa akin, tinakwil niya ang Diyos. Amen? Ito yung sinasabi niya sa Matthew chapter 10. Basahin niyo sa chapter 10 verse 16. Ang nagtatakwil sa akin at nagtatakwil sa akin at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Tingnan niyo ha. Pagka hindi ka tinanggap ng tao dahil salita mo ng Diyos ang daladala mo, ang Diyos ang itinakwil niya. Amen? Kasi yung salita niya ang nandito sa puso mo. Pag sumusunod ka sa Panginoon, ang kasama mo ang Diyos. Amen? At dahil doon, pagkasama mo ang Diyos at sinasabi mo yung mga bagay-bagay tungkol sa Diyos at ayaw niya, ang Diyos ang tinakwil niya. Hello? Ibaba mo na. Isang verse ulit. Masayang-masayang bumalik ang 72, iniulat nila sa Panginoon.
Kahit po ang mga demonyo ay sumusuko sa amin dahil po sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Andiyan pa ba kayo? Alam niyo ba ang source ng lahat ng kamalasan sa mundo? Ulitin ko kung bakit nagkakaroon ng kasiraan ng tao, kung bakit nasisira ang lahat ng diskarte ng tao, kung bakit nagkakamali ang tao, bakit may bisyo ang tao, pinanggagalingan yan, yung mga demonyo. Lahat ng kasamaan sa mundo galing sa demonyo eh. Amen ba? Hindi pwede manggaling sa atin kasi galing tayo sa Diyos eh. Meron nang nagsasuggest sa atin, ang problema, sinusunod naman natin. Yung mga demonyong yan. Pero ang sabi rito, iniulat nila sa Panginoon kahit po ang mga demonyo ay sumusuko. Pag sumuko ang mga demonyo sa'yo, sa tingin mo, may kamalasan pang mangyayari sa'yo. Wala nang mangyayaring kamalasan sa'yo. At kung walang kamalasan, ano mangyayari? Lahat ng pagpapala pupunta na sa'yo. Madali na! Lahat ng bagay pupunta. Alam nyo ba nagbibigay ng sakit sa tao? 90% na nagbibigay ng sakit sa tao, yung negative na isipan. Yung takot. Yung negative. Pangit ako. Wala na mangyayari sa buhay ko. Sinasaktan mo yung emotion mo eh. Sinasaktan mo yung espiritu mo para bang nilalatig mo yung espiritu mo sa loob. At pag nilalatig mo yung espiritu mo sa loob, magre-react yan palabas. Kaya yung ugali mo papangit. Salita mo papangit. Kasi nga ikaw yung nanakit sa loob. Andiyan ba kayo? Kaya pag sinasaktan mo yung loob, ang mangyayari sa'yo, magkakasakit ka. Hello? Pag wala kang sakit, di wala kang gastos. Tapos magaling ka pa. Makakapag-isip ka ng maayos. Kasi anak ka ng Diyos eh. Amen? At ang anak ng Diyos, sabi kanina, magiging kasintibay ka ng pader na bakal. Wow! Walang makakatalo sa'yo. Ang sarap nito, di pati demonyo lumuluhod sa'yo, nagbibigay ng galang sa'yo. Sige po, lalayas na po kami lahat dito. Isipin mo yan. Ang sarap niyan, di ba? Oh, maglalayasan pati sa bahay. Pati mga demonyo sa bahay maglalayasan. Handyan pa ba kayo? Minsan maraming demonyo sa bahay, no? Ayaw umuwi nung iba. Di ba maalis? Isipin mo, mawala lahat yung mga sasamang espiritu. Ano mangyayari? Ayan, no? Pati yung mga naglalatag sa'yo. Sige na po, kayo na po nga palang anak ng Diyos. Sige na po. Suko sa amin dahil po sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Dala mo ang anak na, dala mo ang Kristo, di ba sabi ko kanina, ang langit ay langit dahil kay Hesukristo. Pag si Hesukristo nasa puso mo, di dala-dala mo si Hesukristo. Kaya sila sumusuko. Sige, baba. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Amen? Sige pa. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang ahas, mga ahas at talakdan, at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, walang makapananakit sa inyo. Wow! Binigyan na daw tayo ng kapangyarihan. Yung espiritu natin, malakas na malakas yung espiritu na yon. Walang makakatalo doon. Bakit? Espiritu ni Hesukristo yun eh. Walang makakatalo sa kanya. Inapakan niya na yung ulo ng ahas eh. Pinagtagumpayan niya ang kamatayan. Wala na. Ano pa? Sabi niya, sino pa ang kakaaway sa'yo? Wala na. Saan ka pa matatakot? Pati kamatayan, pinagtagumpayan ko. Hindi ka na mamamatay. Lagi kitang kasama. Andiyan ba kayo? Konting sakit tayo, konting takot na takot eh. Pa-check up mo yan. Pamira, baka ano na yan, mukhang matindi na yan. Ba't nag-iiba na kulay mo? Takot na takot. Ba't ka matatakot? Yung Panginoon nandun na, kahit saan lugar nandun siya. Amen ba? Konting bagay natatakot. Sa tingin nyo, yung taong takot, magiging masaya yon?
Kahit walang multo, nang tinatakot sa multo eh. Makakatulog kayo na makakatulog kayo na masaya yung lagi natatakot. Baka may multo rito, baka may multo rito. Hindi! Wala daw makapananakit sa inyo. Ano pa? Bakit daw? Bakit walang makakapanakit sa inyo? Ngunit magala kayo, hindi dahil nakapapasuko sa inyo ang masamang espiritu, kung hindi nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Woo! Yun ang matindi ron. You are been recognized by God. Recognize ka, nakatala sa langit ang pangalan mo. Pag nakikita ka ng mga kamalasan, lumalayo sa'yo. Pag nakikita ka ng demonyo, lumuluhod sila sa'yo. Yung mga magpapala, nagdalagay ng tolda sa'yo. Yung mga balabal nila, ginaganya, sige po, mga anak ng Diyos, lapit kayo rito. Amen. Bakit? Kasi lalakad ka na papunta ron eh. May dala kang buhay eh. May dala kang pagpapala. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Sinusundan ka ng pagpapala. Gustong-gusto ka ng mga tao. Bakit? Kahit ka nga magpunta, yung mga patay na lugar, mabubuhay dahil sa'yo. Yan ang anak ng Diyos. Eh parang isip mo, negative. Nako, ang dami mong sinasabi na kung ano-anong mga negative. Ano mangyayari? Hindi ka marirecognize ng sanlilikha. Yung frequency mong sinasabi iba. Mukhang hindi anak ng Diyos yan eh. Bakit? Eh puro pagkatalo na sa bibig niya eh. Hindi anak ng Diyos yan. Sarado mo pinto, baka pumasok. Hindi. Tingnan mo nga, i-double check mo kung nakatala sa langit ang pangalan niyan. Andiyan ba kayo? Makikita nyo, na buhay sa mga Kristiyano, kahit Kristiyano na nag-negative pa. At dahil doon, hindi sila nakakuha ng tagumpay. At ang tagumpay, naghihintay lang lagi sa kanila. Amen? Kung kailan. Andiyan ba kayo? Meron pa ba tayong verse? Nang oras ding iyon, ito na ang sinasabi ko, natuwa ang Panginoon. Nung sinabi nung 72, na ganun yung nangyari, na ang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng kagalakan ng Espiritu Santo. Magbasa kayo sa Bible. Basahin nyo yung buong testament si Jesu Kristo. May makikita ba kayo? Isang beses lang itong binanggit na napuspos ng kagalakan ng ating Panginoon. Tuwan-tuwa siya. Ibig sabihin, pag napuspos ng kagalakan, ibig sabihin, nag-overwhelm ang talagang joy niya. Napuspos siya eh. Ng kagalakan. Nung dati, ang Panginoon, asar na asar doon sa 12 kasi hindi nga sumasama sa kanila eh. Hindi nila magawa yung ginagawa ni Jesu Kristo eh. Asar, lahing masama, lahing walang pananampalataya, yan ang sinasabi ni Jesu Kristo sa kanila. Pero nung sinamahan na sila ng Panginoon, nung natutunan na nila na dapat palang kasama natin ang Panginoon, eto na nangyari. Si Jesus ay napuspos ng kagalakan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, salamat sa iyo, Ama, Panginoon, langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa mga marunong at sa mga matatalino ang mga bagay na ito, ngunit inihayag mo sa mga taong ang kalooban ay tulad ng bata, o Ama, sapagkat ganoon nga ang nais mong mangyari. Ano daw ang nais niyang mangyari? Na ang bawat anak ng Diyos, lahat ng pupuntahan niya, magtatagumpay siya. Yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang purpose niya. Yun ang gusto niya mangyari. Lahat ng pupuntahan mo, magkakaroon ka ng tagumpay. Bakit kayo walang tagumpay? Hindi mo kasama ang Panginoon, may kulang eh. Akala natin meron tagumpay na hindi kasama ang Panginoon. Hindi, walang tagumpay na hindi mo kasama ang Panginoon. Ang problemahin mo kung paano ka magkakaroon ng intimate relationship sa Panginoon. Yun ang problemahin natin lahat. Amen? Kung ano yung mga activities natin, kung ano yung mga bagay na ginagawa natin, na para bang walang intimate relationship sa Panginoon. Kung ang church natin, puro programa, pero wala doon yung tinatawag na intimate relationship, kahit napakaganda pa ng programa natin, walang pagsama ng Panginoon, wala tayong makikitang tagumpay. Amen ba? Napakahirap. At nakakapagod, ang isang bagay na paulit-ulit mo ginagawa, puro kabiguan ng dumadating sa'yo. Ang hirap nun. Andiyan ba kayo? Ang talagang sikreto talaga, ay kung paano natin isasama ang Panginoon sa buhay natin.
Na siya yung intimate relationship, yung holding hands natin lagi ang Lord, anong ba gusto mong gawin namin? Amen ba? At pagka sinabi na ng Panginoon, dire-diretso na tayo, gawin na agad natin yon. Yun na. Sigurado tagumpay na yun eh. Kasama kasi natin ng Panginoon eh. Sabi niya, wala daw makakalaban sa'yo. Walang pwedeng humadlang sa'yo. Kasintibay ka ng pader. Sabi na, bakal. Amen ba? Lahat ng gagawin mo magtatagumpay na. Ang sikreto, dapat makumpleto ka. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. God will complete you. Amen? Kung hindi ka kumpleto, magtataka ka, bakit walang tagumpay? Minsan nade-desperate tayo, di ba? Minsan, miski mga magulang natin nakikita mo, na talagang katulad ni Pastor Kim, di ba? Sabi niya, naluluha siya sa tatay niya dahil 3:00 pa lang ng madaling araw, nagtatrabaho na. Walang tagumpay eh. Amen? Dito sa atin, majority dito, almost 70% o 80%, nandito, puro kabataan. Minsan ba, makikita mo yung magulang mo? Nakikita mo, ang sikreto lang ng buhay na ito, wala lang ang Panginoon eh. Yun lang eh. At yung tatay mo, nakikita mo, nagtatrabaho pa rin, matanda na. Nakita mo na talagang barya-barya lang talaga. Wala. Tsaka wala siyang joy. Hindi niya na nakita yung joy. Bakit? Kasi alam mo, ang sikreto ay ang Panginoon lang eh. Alam mo mga kapatid, kung alam natin ang sikreto ng tagumpay, unang-una siyempre i-apply mo sa sarili mo. Pag yan nag-overflow, makikita ka ng tatay mo, makikita kayo ng nanay mo. Gawin mo para sa pamilya mo. Amen? Gawin mo para sa pamilya. Kailangan magtagumpay ka. Kailangan merong mag-breakthrough na isa. Kahit isa, kahit ikaw yun. Ikaw yun dapat mag-breakthrough. Amen? Para sila maniwala doon sa mga pinagsasasabi mo. Maniwala na ang Diyos ang sikreto ng lahat. Dapat magkaroon ka ng matinding habag sa puso mo. Kung meron kang kapatid na bumagsak, kung meron kang magulang na hindi nagtatagumpay, kung puro kabiguan ang nasa tahanan mo, dapat ikaw yung maglalagay ng liwanag. Ikaw yung asin. Ikaw yung ilaw. Dapat mag-umpisa sa'yo ang tagumpay. Dapat, kasi yun ang sinabi ng Panginoon. At ang sabi niya, hinihintay niya na magkatotoo lahat ng kanyang sinabi sa'yo. Hinihintay niya. Ang hinihintay niyan, yung angkinin mo yung tagumpay na yun. Mag-alajeho ka. Amen ba? Nung yung anointing, yung salita ng Panginoon pumasok sa katauhan niya, sabi niya, magiging hari ako. At ang buong sang nilikha, sabi niya, hari yan, anak ng Diyos yan. Amen ba? At ang mga mag-unfold, magbibigay ng mga pugay sa'yo, ang lahat ng mga papaligid sa'yo. Lahat ng mga paligid mo, tingnan mo, mag-iiba yan. Gusto nyo bang malaman na mag-iiba yung paligid nyo? Mga kaklase mo, miski nga pulis eh. Pag sinabi mong anak ako ng Diyos, pastor ako, sige po, dumiretso na po kayo kahit color coding kayo. Pambihira. Alam nyo ba na gano'n? Kahit saan ka pumuntang lugar, pagka sinabi mong anak ka ng Diyos, sinabi mong pastor ka, nagkakaroon ng mababang loob yung mga tao sa'yo. Yung mga demonyo biglang, sige po. Andiyan ba kayo? Sino yung gusto ng ganyan? Sapagkat sabi niya, ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin. Amen ba? Ang Espiritu ng Diyos nandito na. Amen, ikaw ang iniintay ng Panginoon kung kailan ka magpo-pronounce, kung kailan mo kukumplituhin ang buhay mo. Amen ba? Tayo lahat mga kapatid. Jesus is you're my devotion. Ano ba? Christ is enough. Alam niyo ba yung Christ is enough?
Hindi ko sinasabi yung mga binata, yung mga ano rito mag-asawa ha. Hindi ko rin sinasabi yung mga hindi nakapag-asawa physically ay merong kulang sa inyo. Ang sinasabi ko rito, yung spirit natin dapat kompleto. Amen? Yan ang maraming kulang. Yan yung kulang na pinakamalaki sa buhay natin. At pag pinunuan mo yan, God will complete you. Pag kompleto ka, your machinery, your production, mag-uumpisa na yan. Mag-uumpisa na yung production naman. Nararamdaman nyo na ba na mag-uumpisa na yung production ng machinery? Production na to. Amen? Kahit matanda ka na, kahit batang-bata ka, kahit nasa middle age ka, mag-uumpisa na yan. Amen? Mag-uumpisa ka na paghariin ng Panginoon sa buhay mo. God, ikaw lang yung kulang sa akin. Ikaw yung kulang sa akin. Magmula sa araw na ito, I will set apart a time for you na tayong dalawa lang, Panginoon. Tayong dalawa lang, Panginoon. Hindi ko hahayaan lumipas ang isang araw na hindi kita makausap, Panginoon. Hindi ko hahayaan ang araw na lumipas, Panginoon, na hindi ko marinig ang tinig mo, Panginoon. Na hindi mo masabi sa akin yung mga gusto mong mangyari, Panginoon. Hihintayin kita sa tagpuan natin, Panginoon. I want to establish an intimate relationship sa iyo, Panginoon. Intimate, Panginoon. Tayong dalawa lang, Panginoon. I know na pinili mo ako, Panginoon. Nandun pa ako sa sinapupunan ng aking mga gulang. You have put me in your mind, Panginoon. Nasa isip mo na ako. Panginoon, I am part of you. Galing ako sa iyo, Panginoon. Galing ako sa hininga mo. My spirit belongs to you. You are my home, Panginoon. Ikaw yung bahay ko. Ikaw yung uuwian ko, Panginoon. Ikaw, I feel at home to you, Panginoon. Lahat, everything is right. Pagka ikaw ang kasama ko, lahat, Panginoon, tama, Panginoon. Pag ikaw ang kasama ko. Church, pronounce this, that Christ is enough for us. God, Jesus Christ will complete you. Come on, church. My God, see, counseling that I've been set free. Tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, andun siya sa kalagitnaan nila. And God is waiting for you for a long time to commit your life 100% to God. Gustong-gusto ka niya bigyan ng tagumpay. Gustong-gusto niya i-activate yung mga machinery mo na mag-produce ka ng maraming bunga. Because God put a lot of souls in your shoulder. Meron kang mga kaluluwa na sa likod mo na kung hindi ka magpo-produce, hindi sila makakilala sa Panginoon. God put someone behind you. And they are waiting for you. Iniintay ka nila kung how you going to produce. Yung machinery mo mag-activate. Maraming umaasa sa'yo. And God wants to complete you right now. Na kumpletohin mo, makumpleto yung kaligayahan na nandyan sa puso mo. You are the key. Ikaw yung susoy nito. Verse 1, please. Christ is my reward and all of my devotion. No, there's nothing in this world
Tinatawagan ko yung mga nagsasabi, Lord God, magmula sa araw na ito, I will set a time for our, Panginoon, intimate moments, Panginoon. I'm here, Panginoon, nandito ka, and I want to commit this time for you, Panginoon. Gustong-gusto ko, Panginoon, kumplituhin mo ako sa araw na ito. I will not leave this place, Panginoon, na hindi makumpleto, Panginoon. I want you to come and I will pray for you. God wants to complete you. God wants to be with you. Just repent. Linisin mo yung templong yan. Hayaan mo ang Panginoon dyan. Hayaan mo ang Panginoon dyan. Imbitahin mo ang Panginoon. Tinataas ko po ang aking kamay, Panginoon. Aming kamay sa iyo. We're here in front of you, Panginoon. Ang dami kong mga ginawang effort, Panginoon. Dami namin mga effort na ginawa. And Panginoon, lahat, ang karamihan, Panginoon, nag-fail. Pagod na ako, Panginoon. We are so tired, Panginoon. Pagod na ako, Panginoon. Ang sikreto lang pala, ikaw, Panginoon. Ikaw ang sikreto, Panginoon. Ikaw yung kukumpleto, ikaw yung magbubukas ng pintuan. Naghihintay ang sang nilikha pa doon sa mga taong i-claim, Panginoon, yung power na to, yung pagsama mo, yung tagumpay. The nature itself recognize the sons and daughters of God. Panginoon, maglalabas sa aming mga bibig. Panginoon, na nandito ka lagi. We are wanting, Panginoon, na we obey, Panginoon. Kung ano yung tinig na nanggaling sa iyong salita, gagawin namin, Panginoon. At alam po namin lahat ng bagay na hawakan namin magtatagumpay. Dahil kasama ka namin, Panginoon. Sabi mo, patitibayin mo kami sa mga pagsubok, Panginoon. Kasintigas ng bakal na pader, Panginoon. Hindi kami matitinag, yan ang sabi mo sa iyong propeta, Panginoon. Panginoon, ito yung aming mga kamay, makasalanan man kami. Hindi kami karapat-dapat sa pag-ibig mo. Pero, Panginoon, andun ka, iniwanan mo ang iyong langit, Panginoon, at bumaba ka dito sa lupa. Upang kami, Panginoon, iligtas, patawarin, hugasan sa aming mga kasalanan. At kami maging karapat-dapat sa iyo. Panginoon, salamat po. Walang hanggang ka naming pupurihin at pasasalamatan. Taos puso ka naming sasambahin, Panginoon, dahil sa ginawa mo sa amin. Salamat, Panginoon. Andito yung mga anak mo. We want to commit our time to you, Panginoon. Na magkaroon kami ng intimate relationship, just you and me, Panginoon. Tayong dalawa lang, Panginoon. A moment, Panginoon, like Jesus Christ, Panginoon, umaakit siya sa bundok para magkaroon kayo ng moment ng tatay niya. Panginoon, ganun din kami. We want to have our moments with you. Panginoon, ito yung sentro, Panginoon, ng buhay namin. Lord, gagawin namin isentro ito. Gagawin namin mabigat na importansya sa buhay namin na magkaroon kami ng special moment with you, Panginoon. An intimate relationship, Panginoon. Salamat sa mensaheng ito, Panginoon. Salamat sa presensya na ginawa mo. Salamat po, Panginoon, na binigyan mo muli kami ng karapatan at revelation, Panginoon, kung bakit isasagot namin sa mga, Lord, na mga kabiguan na nasasalubong namin. And we ask why, Panginoon. Kami pala yung may kulang, Panginoon. Complete us, God. Kumplituhin mo po kami. Ito po lamang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.